Identidad umano ng arestadong talent manager ang totoong nangyari ayon sa kampo ni dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto at ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno. It's the other way around. Tell us. Ang arestadong talent manager na si alias Ken ang siyang lumapit daw kay dating Congressman Jing Paras. Ito ang giit ng abogado ni Paras na si Attorney Mark Tolentino. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na si Paras umano ang mastermind sa sinasabing honey trap plot laban sa ilang matataas na opisyal. Pag honey trap ang pag-uusapan, future na transaction about human trafficking. But based on the affidavit, it's not. Nangyari na since 2022 and to 2025. Kwento ni Tolentino sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinubukan ni alias Ken na hinga ng financial sponsorship si Paras para sa pinaplano niyang sexy film. Tinanggihan ito ng dating congressman. But of course, habang nag-uusap sila, may nakwento siya mga matataas na opisyal na parang pinagmayabang ni Ken na may mga kinukuhang mga babae. Dito na raw nag-alok si alias Ken na magbibigay sila ng affidavit tungkol sa mga umano'y kliyente ng kanyang mga talent. Ang kapalit, 6 million pesos. So si Mr. Ken din sabi na, why ask Congressman Liviste na bayaran Just kami? out of why him? Do you have any idea? Because one, kalaban na sa politika. May mga text message daw sila na nagpapatunay na si alias Ken ang nangungulit kay Paras para kitain at kausapin ng mga babae. Sabi ni Kong Paras, this is for the country. This is our civic duty to help because our advocacy is kailangan na no corruption, linisin ang government. Inamin ni Tolentino na si Paras ang naghanap ng mga abogado na gumawa ng kanilang mga affidavit. It was not signed. Bakit hindi na-sign? Kasi day one interview, day one ng kanilang ng meet up with the lawyers, interview pa lang, day 2 ready na yung mga affidavit, except yung isa. Except yung isa, yung 16-year-old pa nung panahon na yon, then ngayon mga early 20s na. Ilan po yung affidavit? 4. Siniguro ni Attorney Tolentino na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng NBI pero hindi raw tiyak kung haharap mismo si Paras sa August 11 sa kabila ng subpoena. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.